Magandang gabi mga kagimat, mga kamutiya. Eto na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa mutya ng itlog ng ahas na naging bato. Pero bago po natin ito talakayin, shoutout muna kay Mutya ng Kalikasan, Hunter Vlog. Shoutout din po kay Commander Anino ng Imos Cavite. Shoutout bro. At shoutout din po kay Tabs Rich Hunter. Sa mga gusto pong bumili ng mutya, kay Tabs Rich Hunter po tayo magtanong. Lahat po ng klaseng mutya meron po siya. Ito nga pala ang pag-uusapan natin ngayon na itutungkol dito sa mutya ng itlog ng ahas na naging bato. Itong mutya ng itlog ng ahas na naging bato po, ito po ay makikita nyo ito kung kayo suswerteng na matagpuan. Ito'y makikita nyo sa mga itlog ng mga ahas. Yung kung makakakita kayo sa halimbawa sa damuhan. Tapos may nakita kayong mga magkakasamang itlog. Kung alin dun yung medyo maliit na itlog at matigas, yun po yung mutya na itlog ng ahas na naging bato. Ang itlog po ng ahas na naging bato ay napakamakapangyarihan. Alam nyo bang ito'y nagtataglay ng kapangyarihan sa kabal at kunat ng katawan? Ang kabal po, ayun po yung hindi tinatabla ng mga patalim. At kung talagang pananaligan mo, ang kapangyarihan nito, hindi ka po tatablan kahit ng baril. Ito po yung napakainam na gamit. At ang nagtatangan po nito, kahit sa tubig, magaling kang lumangoy o sa tubig ay kaya mong tumagal sa ilalim ng tubig. Parang ahas po. Di ba ang ahas ay kaya tumagal sa tubig kahit mga ilang oras. Ganun po yun. At ang nagtatangan po nito ay sadyang nagiging maliksi, mabilis. Kumbaga, kung sa labanan man ay sadyang napakadulas niya. Parang ahas po, na kapag ang ahas ay hinuli mo, hindi mo basta mahuhuli ang ahas dahil madulas. At kung sakaling makipagbuno ka sa taong nagtatangan ng mutya ng itlog ng ahas na naging bato, mahirapan ka sa ganong klaseng tao dahil po gaya ng ahas, di ba, lilingkisin ka. Ganoon din po ang mangyayari sa iyo kung sakaling may makakaharap kang tao na nagtatangan ng mutya ng itlog ng ahas na naging bato. Ito po'y bibihira lamang po na susumpungan yung mga ganito. Dahil po ito po ay mutya at halimbawa makita ka ng itlog ng ahas, siguraduhin mo lang na wala na yung ahas doon. At baka mamaya nandun pala yung nanay, natuklo ka pa. Ganun po yun. Kung sakali po tayo makakita ng mga anumang itlog ng kung anumang hayop, basta po kahit sa manok o sa ibon o sa kung anuman, basta po naging bato na, mutya na, yan po ay sadyang napakamakapangyarihan. Hindi na kailangan ng dasal. Yun ay ibabalot mo lamang sa pula o kaya itim na tela para yun ay itangan mo. Ganun po yun ang pag-aano ng mutya. Sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa gabi nito. Maraming salamat po sa aking mga bagong subscribers at sa mga datihan ko na subscribers na patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin at nanonood din naman, paki-subscribe po naman.
Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at magandang gabi.